Sino ang mas lamang sa features? Sino ang mas matipid sa gas? At sino ang mas malakas ang hatak? Ito ang tapatang NMAX version 2 at Fortress 160. Sa video na to mga brother, hindi na natin iisa-isahin lahat ng mga features and specs. Kung gusto niyo yan, panoorin niyo ang full review ng bawat motor na to. Meron tayo niyan sa page at sa channel natin. By the way, karamihan sa inyo, mga nanonood, mga hindi nakasubscribe at mga nakafollow. Ma-appreciate namin mga brad kung kayo ay mag-follow para hindi kayo mahuli sa mga updates natin at mga tips tungkol sa mundo ng pagmamotor. Anyway, unang-unang tinitingnan natin pagdating sa pagpili ng motor, syempre yung budget, presyo. Ang presyo ni NMAX version 2 ngayon na ABS at traction control variant, it has an SRP of 151,900. Habang si Bristol QJ Motor Fortress 160 naman is currently priced dahil may promo at 139,900. Usapang forma naman tayo mga brother. Fortress 160 bago sa paningin, bago yung forma. Ito yung tipo ng maxi scooter na maangas pero at the same time elegante. Meron siyang adventure sporty type na looks dahil sa mga beaks niya, dahil sa contour ng katawan niya, at sa angulo niya. Habang si NMAX naman, hindi na bago sa paningin natin. Isa yan sa mga pinakamabenta, if not pinakamabenta ng mga 150cc and up na scooter. Ito yung tipong mabulto, maskulado, at saka masabi natin na modern classic na yung dating dahil napaka-identifiable na nung pinaka-looks niya. Pagdating sa makina ni NMAX 155, masabi natin na patunayan na to. Kumbaga yung reliability of the engine has withstood the test of time kasi ilang taon nang nandito sa Pilipinas yung motor na to. But when it comes to the actual performance, pag throttle ko ng NMAX version 2, mararamdaman mo yung smoothness ng kanyang response. You don't feel any delays, wala siyang dragging whatsoever. Kumbaga, pag piga mo, alam mo kagad kung gaano kalakas yung piga mo, yun din naman yung lakas na ibibigay sa'yo ng motor na to. Pagdating naman sa acceleration from 0 to 60 and higher speeds, eto, panoorin nyo. So makikita natin na pag-accelerate natin, talagang hindi tayo mabibitin kahit sa mga pataas, kahit sa mga overtaking, subok naman na talaga ang makina nitong NMAX 155. Pagdating naman kay Fortress 160, iba naman yung delivery ng power nito kasi pag nag-throttle ka kagad, actually pag ako sinasagad ko kagad from initial stop, mararamdaman mo meron siyang level na parang ipapunch na yung motor. Siguro doon na nga nagkikick in yung hybrid assist ng motor na to mga brother. So when it comes to achieving higher speed sa motor na to, mabilis siya. Surprisingly mabilis siya. It can reach 60, 80 higher speeds, even 100 ng swabe yung makina. Take note lang mga brother na itong Fortress 160, you have to unlock the power. May technique dyan. Ang technique lang dyan, kailangan natin i-activate yung kanyang pagka-hybrid assist kasi pwede rin niya naka-off. So syempre, pag naka-off, mas mellow lang yung hatak niya pero pag in-on natin yung power mode neto, doon natin mararamdaman yung talagang hatak niya at nararamdaman mo talaga yung punch from initial acceleration. Again, baka napanood nyo na to sa ibang videos natin, pero ito, tingnan natin yung hatak ni Fortress 160. Acceleration test, traction control off, power mode on, in 3, 2, so even if we are speeding up, napakadali lang mag-overtake at sigurado naman kahit sa mga uphill, okay din lang dalhin tong motor na to kasi ramdam mo yung punch sa kanyang initial acceleration. Even at moving overtakes, kayang-kaya pa rin naman niya. And even if we are gearing up for higher speeds, wala akong nararamdaman na mga excessive vibrations or anything like that. So, kumbaga, stable pa rin yung motor, tsaka alam mong nararamdaman mo kasi na hindi rin naman hirap yung makina kahit humahataw ka. Brakes muna tayo mga brother. Bago tayo pumunta doon sa actual braking system natin, I just wanna take note na pagdating sa brake lever, okay yung posisyon ng dalawang motor na to, pero lamang si Fortress 160 because una, meron na siyang adjustable brake lever dito. Stock yan ha. At pangalawang bonus, when you're getting the Fortress 160 is, meron na siyang
handbrake dito. So itong handbrake na to, ito yung mga nakakatulong kapag nagpa-park tayo sa mga hindi pantay na kalsada kasi nakapark yung brake natin sa likod. Si NMAX kasi basic lang, basic brake, wala siyang mga handbrake, wala rin siyang mga adjustable brake lever at mga ganun. Pagdating naman sa braking system, both motorcycles have front and rear disc brake. NMAX muna tayo. Kay NMAX, disc brake sa harap and then ABS channel niya. So makikita natin yung system dito and then yung rigs niya in terms of controlling para maiwasan yung pag-lock ng brake natin in case ma-press natin kaagad yan, mapindot yan in cases of emergency, hindi siya basta-basta mag-lock. Habang si Fortress 160 naman, meron siyang disc brake, actually jagged edge yung disc brake nito at mukhang mas malaki rin yung diameter ng disc. ABS channel yung front and ABS channel na rin yung sa likod. So, ang ibig sabihin niyan, kung ikaw ay medyo nagulat, napabrake ka, mapakanan, or kaliwang brake levers ang mapindot mo, or both, you can be assured that the ABS, the anti-lock braking system, would be able to give you better dependability in terms of stopping power. At saka syempre, hindi mag-lock yung parehas na preno mo, mapaharap, mapalikod. Both motorcycles have traction control system as well, so very good bonus point pagdating sa features sa itong dalawang motor na to dahil again, sa mga ngayon pa lang nakakapanood ng motor ni Juan, inuulit natin ang traction control system. It controls yung pag-ikot ng gulong natin sa likod just in case hindi na tama yung pagsayad nito sa kalsada. So in case na medyo bumibitaw na yung gulong mo dahil nag-i-skid or hindi na masyado talaga nakalapat sa kalsada, magmo-modulate ng power niyan para hindi mag-overspin yung gulong natin sa likod, mas may iwasan yung pag-skid, thereby mas may iwasan din naman yung aksidente. Pag-iwanag lang natin na mabigisan yung traction control system, mga brother. Ang motor kapag wala yung traction control system, tuloy-tuloy ang spin niyan. Basta't ikaw ay naka-siginyador. Parang ganito. Kita natin, nakaangat yung gulong natin, hindi siya sumasayad sa kalsada. So pag piga ko ng siginyador, kung ano yung piga mo, yun ang power na ibibigay niya. Parang ganito. Isa pa. Diba? Kumbaga, hindi na siya nakasayad sa kalsada pero habang nakapiga ka, tuloy-tuloy pa rin. So imagine mo kapag medyo nagko-cornering ka at bumitaw yan, medyo umangat ng konti, dumulas ng konti, may buhangin, magtutuloy-tuloy pa rin yun, mas may risk ng pagka-skid o aksidente. Pero kapag yan naman, ang isa sa mga features ni NMAX is you can turn off or turn on the traction control system. In this case, i-on natin para mapakita natin sa inyo. Pag naka-on naman ang traction control system, eto yung mangyayari niyan. Tandaan natin na ang motor natin naka-center stand, hindi nakalapat yung gulong sa kalsada. Ibibira ko ng bitaw yung throttle natin. Ito mga brad, ayun o. Parang hago kasi binawasan niya na yung power para hindi magtuloy-tuloy yung pag-spin ng rear wheel mo. Safety feature yan. Subukan naman natin yung Fortress. So sa traction control ni Fortress 160, again, you also have the option to turn it off or turn it on. Pero syempre kung daily ride, we would prefer na naka-open na siya lagi or naka-turn on na siya lagi. Very easy lang to turn it off and turn it on. So mangyayari niyan kapag nagsiginyador ako. Yan. Isa pa. Kung ano yung bitaw ko, yun ang bitaw nung or ibibigay na power nung rear wheel natin. Tapos kapag in-off na or in-on na natin yung traction control, eto na siya. Ayan o. Pansin nyo, ano, humina yung power. Isa pa. Bibitaw ko to ha. Parang magkaiba ng level yung pag-traction or pag-activate ng traction control system ng dalawa. Kay NMAX parang may hagok pero normal lang naman yun. Ganun lang naman yung tunog. Yung kay Fortress naman, pag bira mong ganun, hindi siya mahagok. Pero makikita mo, humihina yung bitaw ng power. Kasi nga, nakaangat yung gulong, hindi nakalapat ng properly sa kalsada, nag-activate yung traction control system. Isa sa importanteng bagay na kinoconsider pag tayo kukuha ng motor, gano'n nga ba katipid sa gas. Bago natin i-compute yung actual na fuel consumption ng NMAX, fuel tank muna tayo mga brother. Sa fuel tank ni NMAX, this can house over 7 liters, mga 7.1 liters of fuel. Upgraded na to kasi yung unang labas ng NMAX version 2, alam ko nasa mga 6.6 eh. So at least meron ka ng 7 litro. Ngayon, for the NMAX, ang sinasabi ng iba, they can reach up to 40 kilometers per liter. Pero ako sa actual usage ko, normal na gamit lang naman, hindi naman talaga bakbakan, hindi naman masyadong hataw. Combination lang na minsan nahataw ka and normal na relax riding lang.
nakakakuha ako dito, again, this is my personal fuel consumption, ng 34 kilometers per liter. Yan yung actual ko mga brother in all the years that I've been using the NMAX. Next naman tayo mga brother kay Fortress 160. So the Fortress 160 houses 8 liters. Yan mga brother. So mas malaki ng konti kaysa sa NMAX version 2. And then ang actual consumption ko naman ito, kasi base sa Bristol, this can reach up to 45 kilometers per liter. But base sa aking bigat and my riding style and kung saan ako nagpupunta, ang actual usage ko dito, kung napanood nyo doon sa actual performance review natin na to, I got over 38 kilometers per liter pagdating sa motor na to. So, mas malaki ang tangke ni Fortress 160 by about 1 liter. Tapos base sa paggamit ko, mas tipid sa gas itong Fortress 160 by about more or less 4 kilometers per liter. So if that's one of the things that you consider pagdating sa gas consumption, fuel tank, lalo na pagdating sa mga long ride, daily ride, at least meron na kayong data or information ngayon. Pagdating naman sa overall handling and maneuverability ng motor na to, sama na rin natin yung ng suspension, I would say they're equally good. NMAX medyo lamang lang ng konti in terms of the play of the stock suspension nito. The Fortress on the other hand has a little bit of stiffness but not to the point wherein mababother ka. Kung you can still go for long ride, pero if I'm going to be critical about the two, kung sino mas malambot yung play ng suspension, mas malambot ng konti yung kay NMAX. Again, this is based on my weight mga brother ha. It can be different for you kasi I am 100 kilograms. It's also a factor. Pagdating naman sa gulong, pares sa gulong malapad, magkaiba ng brand ng tires, but when it comes to cornering, wala akong mga naging problema. When it comes to maneuvering around traffic or kung ano man, wala namang mga episodes kung saan nadudulas ako or nadudulas yung gulong ko. And take note, kahit yung mga nag-uulan, itong mga nakaraang araw ay ginagamit natin itong mga motor na to. So, parehas dependable ang gulong nila. Riding position tayo mga brother. For reference, I'm 5'10" in height. And natin yung sinong mas okay na riding position sa dalawang to. NMAX. Ito, mababa lang actually ang seat height ng NMAX. So at 5'10", abot na abot ko yung ground. Pagdating naman dito sa kanyang primary footboard, ano na, sa size ng paa ko, size 10, ito na yun, parang sakto na siya. You have very minimal space to move. Kasi pag nag-move ka na, medyo awkward na yung posisyon ng paa mo. So dito lang talaga siya. Although, for long ride, para hindi ka mangagay, meron tong extended footrest. Ang maganda sa extended footrest ni NMAX version 2, and covered na covered yung buong pako kahit na may kalakihan ng pako. And then when it comes to the actual stretch ng pako, medyo naka-angulo pa rin, pero still okay na rin yan. At least meron akong pagigipat-gipatan ng pako in cases na long ride para hindi ako mangagay, mas makatagal akong biyahe. Pagdating naman doon sa overall riding posture natin, good enough yung lapad ng manibela niya. Yung position digital panel ni NMAX mas nakaharap sa'yo. So that's a good thing kasi pag medyo nakahigayan, mas mahirap makita yung mga information yan. Mas mababa lang yung windshield ni NMAX. So not that it matters maybe for long ride, pero kung city ride naman, wala namang kaso yun. And then for the riding position, nakita naman natin, upright yung riding position. Sa turning radius naman, subukan natin isagad. Ito, clear na clear yung manibela ni NMAX. Hindi siya sumasahid sa hita ko. Again, at 5'10" in height. Kahit na isagad natin siya, sa pa. So, in terms of handling, maneuvering this motorcycle, yung mga traffic, sisingit-singit tayo, kahit isagad mo, U-turn, walang problema kasi, hindi sumasahid sa hita ko yung handlebar niya. So, that's a good thing. Ngayon, pagdating naman kay Fortress 160, sakay naman natin. Alright, ganun din. Lapat na lapat din yung pa ako. Again, for Filipino riders, shorter riders, wala namang problema dito. Primary footboard natin, medyo mas may space ako na igalaw. Mas mahaba, kumbaga, yung primary footboard nito kaysa kay NMAX version 2. Ngayon, pagdating naman sa kanyang extended footrest, ito siya. So, ito naman, sa extended footrest, merong sobra. Kumbaga, hindi niya sakop talaga yung pako. Yan. Ano lang talaga to, kumbaga, patungan mo lang para iwas ngagay lang. Parehas din ang angulo, yung sa binti ko. Kumbaga, hindi siya all the way stretch, katulad ng mga ibang motor na mayroong extended footrest, but still, good option pag long ride. Yan. So siguro yung kinagamang ni NMAX dito is mas covered lang ni NMAX yung paa kapag nakatapa ka dun sa extended footrest, while dito naman sa primary floorboard niya, mas mahaba naman yung kay Fortress 160. Again, depende na lang talaga yan sa preference mo. Madalas ka bang naka-extend yung footrest or mas madalas ba na dito naka-position yung paa mo? Depende na lang din talaga sa'yo. Sa overall ergonomics naman, okay yung lapad nung manibela ni Fortress 160. Saka yung peripheral ko, kumbaga yung angulo ng digital display natin,
okay siya kasi hindi ko na kailangan masyadong yumuko. Makikita mo yun sa peripheral. Tapos mas mataas ng konti yung windshield nito. Komportable. Pagdating din sa manibela, yan, sabi ko nga, hindi siya basta-basta side kahit isagad mo yung turning radius nito. Ayun, no? Sagad na, tsaka pa lang magta-touch dun sa hita ko. So if you're driving, this will not get in the way. Komportable yan, no? Yung riding position niya. You can go for longer rides. Features naman tayo mga brother. Again, hindi naman lahat ng features kakailanganin mo. So, depende na lang talaga sa yan kung ano yung mas practical base sa riding habits mo at paggagamitan mo ng mga features. Unang-una, yung mga parehas sa kanilang dalawa, parehas ng keyless. You just use the turning knob. So, hindi mo na kailangan ilabas yung mga susi mo to open the compartment, to open the fuel tank. Goods yun. Parehas ng motorcycle as well has that start and stop system wherein kapag huminto yung motor na naka-activate yan, mamamatay din naman yung makina to conserve fuel. Tapos pag kailangan mo na mag-go, just throttle away at mag-start na siya, taandar na yung motor. May konting-konting edge lang si Fortress kasi hindi mo na kailangan magpalagay ng passing switch. Meron na siyang built-in na passing switch dito mga brother. So no need na magpa-install, wala naman si NMAX doon. Kasi yung kay NMAX, eto mga brother, hindi ito passing switch. This is a control para naman dun sa mag-toggle ka sa digital panel. Pagdating naman si ilaw, LED lights naman yung kay NMAX version 2. Okay na rin naman yung stock niya pero karamihan nagpapalagay pa rin naman ng additional lights lalong-lalo na pag mga biyahe sa probinsya, yung mga kalsadang hindi natin kabisado. While si Fortress 160 projector lights na yung sa kanya. So mapa-low yung bato, mapa-high beam, what you will get is the projector light. So masasabi natin na lamang yung pagdating sa buga ng ilaw si Fortress 160 mas magiwanag siya. Pagdating naman sa mga bulsa, lagayan, compartment, pagkumparahin natin tong dalawa na to, si NMAX you will have two front pockets, one is open, tapos nandito na rin yung charging port. And take note, ito ay yung kailangan mo pa ng adapter. Para sa mga 2024, ano nga mga brad, yung mga 2024 na NMAX, USB type na ba? Hindi ako sure. Pa-check na lang sa mga motor nyo or yung mga NMAX users na pa-comment na lang. Pero itong version na to, ano pa to, yung kailangan pa nung adapter. And then the other one, okay na rin, maganda yung pagkakasecure na to. Yun, hindi pindot, so madali lang talagang i-open or i-lock. And cellphone check tayo, dito sa front pocket sa kabila. Yan. Kasya naman yung normal size cellphone, secure na rin siya dyan. No? Actually, pati sa kabila, kung willing kang ilagay yung phone mo dito, malalim din naman siya. Hindi siya, kahit na open siya, hindi siya basta-basta mahuhulog. Ngayon, pagdating naman kay Fortress 160, you would also have two front pockets naman dito. Isa dito. So, cellphone check. Kasya, no problem. Actually, maluwag pa. Marami pang space. And then, meron pa siyang isa pang covered na front pocket. Yan ang kinaganda niya dyan. Yan. Kasya pa rin ang cellphone. And then, yung charging port natin dito, medyo mas modern na kasi we have USB type at saka type C na. So you can put kasyang dalawang cellphone dito o higit pa. Tapos meron ka ng type C and USB type charger. So goods din naman yan. Pag-usapan naman natin ngayon yung under seat compartment. So pagdating naman sa under seat compartment, ito yung kay Fortress 160 mga brother. I don't think you can fit a lot of full face helmet dito. Although may allotment siya kasi may curve na ganyan. Some open face helmet would fit. Pero still, kahit na hindi naman kasya yung full face helmet mo, kasyang-kasyang maraming gamit dito kasi ang structure ng compartment niya palalim. Ayan. So marami pa ring space, marami pa ring mailalagay. Actually, pati dito, kung may mga documents ka, pwede rin pa rin paglagyan yan. Pagdating naman sa compartment ni NMAX version 2, tingnan natin. Ito naman, sobrang lalim naman yung kay NMAX version 2. Ayan o. So meron tayong mga bag. Definitely yung ibang mga full face helmet kasya dyan. Depende na lang talaga sa shell type, shell size. Pero mas malalim tsaka mas malaki si NMAX version 2. Tapos kumbaga mas malalim siya tsaka mas pahaba ng konti. Kaya mas malaki yung underseat compartment naman ni NMAX version 2. Pagdating sa digital panel, ito, classic na rin yung sa NMAX version 2. Sobrang familiar na kayo dyan. You have a lot of information. And again, gaya ng nabanggit natin kanina, you can toggle the menu pagdating dito. Yung sa handlebar switch natin. Yan. So, a lot of information, very visible pa rin naman kahit ang hanging tapat. And we also have to take note, yan, you can see your actual fuel consumption, or your odometer, yung average fuel consumption so far, at saka meron na rin itong built-in na voltmeter. Yan, digital panel. Pagdating naman kay Fortress, it has a little bit of a modern take dahil parang tablet na siya or cellphone na maliit. And then, you can toggle around yung sa mga menu. Dito naman, nasa handlebar switch na rin.
So meron tayong enter at saka select na kung saan, yan, marami ka actually features na makikita dito. Hindi ko na isa-isahin yan kasi marami talaga siya mga brother. Katulad na to, yung interface natin, pwedeng naka day mode or pwede rin namang naka dark mode. Or you can set it to auto wherein i-detect niya yung liwanag na o kung magiwanag ba yung surroundings mo at yun ang screen na ibibigay niya sa'yo. Yan. So that's a cool option as well. And then you would also have that phone connectivity feature wherein na you can flash or you can connect your motorcycle to your mobile phone through an app. Tapos ang pinaka-cool na feature dyan is the screen mirroring. Ginagamit ko yun usually kapag naka-maps ako dahil instead na meron pa akong phone holder dito, pinaka-flash na lang sa screen yung ating pinaka-maps habang yung phone nasa bulsa ko, and then I would still get, you know, the information, mas masusundan ko, so wala nang hassle pagdating sa mga phone holder in terms of maps. And laruin nyo na lang siguro kung ano pa yung mga ibang features that you can have using the phone connectivity functions. Pero sobrang practical yan para sa akin, especially pag mga malalayong biyahe. So there you have it mga brother, ang ating take ng comparison between the NMAX version 2 and the Fortress 160 para sa inyo mga brother, given the price point, the engine power, the features at lahat-lahat ng mga napag-usapan natin, alin para sa'yo ang masulit at maswak. I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin. And again, for more motorcycle news, comparison, reviews, and tips, be sure na nakafollow kayo sa lahat ng mga social media page natin, katulad ng TikTok, Facebook, YouTube, and Instagram. Till our next video mga brother. Salut!